Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So first card ni Aries, we have the Eight of Pentacles in reverse. Ayan. So, parang ang iba sa inyo sa ngayon, Aries, siguro yung parang kulang kayo ng motivation. Kulang kayo ngayon ng kulang kayo ngayon ng drive, to do whatever it is, no, na dapat sana ninyong gawin. Yung parang tinatamad ba? Parang ganun lang. Or kulang ng inspirasyon, ganun. So, baka pagod lang, 'di ba? Aries, kaya, yun, i-a-address naman ninyo yan. Dapat i-address ninyo yan. Kasi kunyari, tinatamad kayo, tapos merong magandang opportunity, 'di ba, na pumasok. So, parang sayang. Okay? So, what else? We have the Nine of Wands. And, nagpapakita ito na huwag kayong susuko. Okay? Kaya yun. So, siguro kung related ito sa bawat isa, mahalaga dito na magising kayo sa katotohanan na kumbaga magano kayo, you work hard, okay? You work hard at anuhin ninyo ito. Um, ano tawag dito? Continue to persevere kung ano man itong pinagtatrabahuan ninyo. Okay? Siguro kailangan nyo lang dito ng konting pahinga muna, 'di ba? Magpahinga ka kasi kung pagod tayo, we really need to replenish, 'di ba? Otherwise, baka tamarin ka ng tuluyan, 'di ba? Sayang na mga opportunity. Kaya kung pagod ka, ang mahalaga diyan magpahinga, pero that doesn't mean na susukuan mo na yung iba pang or yung ibang ginagawa mo, 'di ba? That doesn't mean na kapag parang napagod ka, titigil ka na, hindi ba? So, pahinga ka lang, and then once na nakapag-replenish ka, nakapag-rejuvenate ka, then continue, 'di ba? Continue to work on kung ano man yung nasimulan nyo na. Okay? But never give up. Kasi, unang-una, hindi ka dadalhin ng Divine Universe dito sa puntong ito, sa ganito kalayo, no, na point sa buhay mo, kung hindi yan para sa'yo. So, sayang. 'Di ba? Sayang din. Kaya work on it. Okay? Work on it kasi sayang ng nasimulan mo, sayang ng pagkakataon. Okay? So we have the King of Cups. Ayan. So maybe you are going to be dealing with someone na Cancer, Scorpio, Pisces. Okay? O pwedeng meron kayong mga dealings with that person around this time. Si King of Cups din, if whoever this represents sa buhay ninyo. Si King of Cups is someone na very compassionate, napakabait, napakagaling din na napakagaling din na ang tawag dito, magaling din na ah, magaling na mag-advise, 'di ba? Magaling makinig, a very good and compassionate listener, yung gano'n. Kaya siguro, you will be dealing with this person. Baka siya yung kunyari, baka kaibigan mo to, or po pwedeng kamag-anak mong medyo may edad na, matured na, mag-isip, ganyan. So, baka ah, makakaano mo 'to, makakausap mo, baka meron mong i-a-advice ito sa'yo, yung gano'n, Kaya maaring siya din yung makakatulong sa'yo na para mas ma-motivate kayong muli, na huwag kayong sumuko, huwag kayong, makaramdam ng pagod or pagsuko, sa mga gagawin ninyo. So, tingnan natin kung ano pa ang mga messages para kay Aries. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. Okay? Salamat. So, we have endurance. Ayan. So, si endurance, kailangan mo to.
Okay? Kailangan mo 'yan, in order for you to continue, sa mga ginagawa mo or to continue para doon sa mga kung ano mga kailangan mo, 'di ba, harapin ng mga sitwasyon. So, isa ito sa mga kakailanganin mo, 'di ba? Kaya kailangan mong alagaan ang inyong sarili, once in a while mag-ano ka, mag-replenish ka ng lost energy mo, once in a while mag-ano ka, once in a while magpapahinga, 'di ba? Rejuvenate, mag-recuperate kasi kailangan mo 'yun. 'Di ba? Kailangan natin ng lakas, kailangan natin ng tibay, kailangan natin na mag-continue sa mga ginagawa natin. Kaya 'wag mong hayaan ano na masagad yung lakas mo. Kasi always remember na tao lang tayo. 'Di ba? Tao lang tayo, merong hangganan ang lakas natin. Kaya mag-aano ka, importante na importante na lagi mong aalagaan ang inyong katawan, okay, ang inyong sarili. So, we have healing, ayan. So, maybe this is what you need as well, lalo-lalo na kung talaga kayo exhausted na, kung kayo'y napapagod, so you may need healing, no? Kaya go for it. Unang-una kailangan mo na alagaan ang inyong sarili, kumain ng maayos, magkaroon ng kumpletong tulog, 'di ba, quality sleep, ganyan. At isa pa na ang napakahalaga is yung pagpapahinga, okay. So, what else? We have balance. Yeah, kailangan mo na maging balanse ang buhay. Ito yung siguro sa ngayon, ito yung kailangan din ninyo na gawin. Balansehin ninyo ang inyong sitwasyon, balansehin ang buhay, para na hindi kayo dadating sa puntong mabo-burnout kayo. 'Di ba? Hindi kayo dadating sa punto na super, super may stress kayo. Kaya kailangan balanse lang ang lahat. There could be time for everything. Kailangan may panahon sa pamilya, sa mga kaibigan, may panahon sa mga responsibilities ninyo, obligasyon, mga ganyan, at lalo-lalo na may panahon sa sarili, no? And dapat kasi all areas of life nabibigyan natin ng oras 'yun, nabibigyan natin ng time para, walang magiging problema. Kasi kapag may imbalance, so ibig sabihin nun, may mga areas of life na hindi ninyo naaasikaso, hindi ninyo napagtutuunan ng pansin. So, ang tendency, nagkakaroon dun ng problema. And that is, yung problema kasi, yun ang, isa sa, kumbaga ebidensya 'no, ng pagkakaroon ng imbalance, 'di ba? Kaya kailangan na may oras sa lahat. Nabibigyan natin ng atensyon 'no, ang bawat area of life para wala tayong nane-neglect, wala tayong na-o-overlook at walang problema. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.